Bayan, magandang umaga po, no? Ang Kuya Ed TV. Kung napapansin po natin ngayon, grabe na ang mga episode, no? Kung may tuturing tungkol sa kung ano ang kaganapan sa impeachment. At ika nga, commonly kung ano ang function ngayon ng ating tinatawag na ang bagong Pilipinas. Kasi kung hahanapin nyo sa salita bayan, ay walang nabago eh. Walang itinuring na bago para sa Pilipinas itong administrasyon na ito. Ay isa pong pagbati sa lahat po ng mga OFW na ika nga supporter ng Kuya Ed magmula noon hanggang sa ika nga ngayon, bagamat bibihira tayo pong magkita dahil nga sa meron naman akong ika nga recovery o pagpapalakas, no? Dahil sa pangyayari. Kung makikita natin ba yan, ang prosecution sa kanila pong maigting na pagpipresenta ng mga tinatawag nilang witness, hindi po magkanda tuto-tuto dahil po sa pilit ng kanilang paghahangad o yung tinatawag nating mission nila, no? Para ika nga madungisan at marumihan ang katayuan ng ating pangalawang Pangulo. Puro mga katanungan. Puro mga gawa-gawa at likhang katanungan. Na kung kaya nakikita po natin na napakalakas, no, ng depensa. Kasi hindi muna nila pinag-aralan yung sistema at yung probability na gagawin nilang senaryo. Kaya kung ang score na ibibigay natin sa prosecution ay -0 at ang score ng depensa ay +9 po. Kasi lumalabas po kasi kahit ano po ang gawin nila, lumalabas ang senaryo na ang kanila pong mga dahilan ay upang masira lamang ang image o ang katayuan ni BP Sara. At ngayon, hindi natin nalalaman ang arrangement ng ICC dahil binabalangkas na sila ng international community rin sa pangunguna ni Donald Trump ay may kredibilidad na makalaya ang dating Pangulo. So pag nakalaya ito, magbabago ang siste at panahon. Kung kaya nga po sila, ang gusto po nilang mangyari ay ang CONAS o ang Constitutional Assembly. Base sa ating napag-alaman, ay matagal na nila itong pinag-aralan. Ine-execute na lamang nila pero nagkakaroon ng malaking kabulilyasuan dahil nga sa mga sumusunod na senaryo at ang labis na pagpapakita ni Romualdez ng kanyang tinatawag na hiram na kapangyarihan dahil kapit sa ilong ang Pangulo ngayon. At may posibilidad sa nakikita natin na si Lisa
Araneta ang siyang nga nagpapatupad dahil nga sa under si Bongbong Marcos. Kaya patuloy po ang pagsusog ng tinatawag nating mga malakomunistang grupo sa Kongreso at sa Senado. Mga kunyari, hindi sila mga naghahangad at ang kanilang aksyon ay sa kapakanan ng taong bayan, pero kung titignan nyo mula ulo at hanggang paa, ay meron itong tinutumbok na senaryo. Kasi bibihira po sa taong bayan ang nakakaalam tungkol sa estratehiyang komunismo. Sa estratehiyang komunismo po ay sisirain ang iyong katatagan at gagamitin nito ang sistemang sosyalidad at isyu para sa ekonomiya upang mapalabas dito na ikaw ay mahina sa ganon konsepto at may probability ang kahinaan talaga ng taong bayan ang siyang pinapasok at ginagamit ng malakomunismong sistema ng pamahalaan. Hindi nila alam na iba naman ang takbong personal na aplikasyon ng ating Pangulo. Hindi po uubra ang komunismo kasi may pagkakorap. Corruption po ang mas malawig na bindeta na nangyayari ata sa pamamalakad ng administrasyong ito. Ang development at ang pakikiapid ng ating pamahalaan sa mga grupo ng drug syndicate. Ayan, isa rin sa basihan kung bakit nawawala symbolically as nasyonalismong partido sa pagpapatupad at pangangalaga ng ating gobyerno. Nauuwi ito sa mas malalim na sentimiento ng korupsyon. Shout out po sa aking mga naturingang mga kabats, no? Ang 214 and 212. Kasi doon po ko doon ako malapit. Doon ako physically na involved, no? At sa ngayong kalagayan, binabati ko po, no? Shout out to retired Master Sergeant Noel Perez, Mayo, Cordero, Bachar, Doringo, and all na Galleros at Paktawing, maging sinangkil. Shout out. And to whole survive particular personality ng 80s class of the Marine Basic class. Okay? At hindi na po maiwasan na tayo po ay nasa stage na ng senior citizen. Bago ko po makalimutan, hi there, shout out po doon sa ASCA, yung Senior Citizen Association. Under po ito ng Manolo Portage, no? At sa lahat po ng Senior Citizen Association of Manolo Portage, shout out po, no? Especially doon po sa aming presidente si Dalia Gozon at yung aming tumatayong leader, no, sa ASCA na si Ate Quaresma.
Mga asawa po siya ni Master Sergeant Quaresma. Isa pong retirado din. No? At bumabati po kami sa kabuuan kasi naka-attend ako ng monthly assembly, no, ng ALAE Senior Citizen Association, no, sa barangay sa cover court ng barangay. Doon po ay nabigyan tayo ng pagkakataon to expedite our task mission. Opo. At masaya po ako na naging parte academically ng ASCA. No? At yun nga po, may mga nabubuo kaming supposed to be subject ito if mag-grant, no? Pero it is a welfare and development po ng senior citizen kasi marami pong nakakalungkot lang mga senior citizen na kasama ko at nauna sa akin ay nahimlay na hindi nakakuha ng tamang benepisyo. And that is now the particular ground and option subject para debatihin namin at alamin ang pinakamagandang konseptong programa na magmumula mismo sa federasyon o Manolo Portage Federations of the Senior Citizen. Okay? At agree po ako na sumuporta at tumulong sa pamamagitan po ng information drive dito po sa atin sa sa social media. At shout out din po sa lahat po ng mga senior citizen. Baka dumating po yung time ay makadaupalad namin kayo, no, sa mga ilang punto at hangarin namin or natin na bilong na isang tinig lang. Kasi kung may tinig, may pag-asa. Sa totoo lamang po. At sa punto pong ito, medyo nakikita na namin ang 30 to 40%, no? Kapag sang-ayon. Medyo kailangan din po ng mga konti pang malalim pang elaborasyon. Kasi po, hindi po salimpusa ang senior citizen. Lagi po natin tatandaan sa atin pong mga isipan na ang unang nagpatupad ng pagpapatupad ng batas sa isa pong barangayan ay ang batas ng mga nakakatanda o elderly implementing law. Hanggang sa dumami na bagong siste at ito nga. Hindi pa rin nagbabago po ang setup. May kailangan lang din po ng pangunawa at pagpapatupad ng konkreto at wasto, no, sa welfare and benefit, no, ng senior citizen. Harinawa po ay magkaroon ng magandang malawig na pagtulak o pagpupursige namin, no, sa mga darating na araw at pagpupulong ay tatalakayin namin ay tinatawag nating marami na po kasi as per report, no, ay marami po ang nagpresenta sa senior citizen. Meron dyan na National Elderly and Senior Citizen. Marami po na salita or mean. Pero iisa lang din po ang kinapuntahan. Pero may kulang. Meron pong kulang kaya magbabakasakali kami na magkaroon ng malalim pong interim na communications and topic regarding po dito sa tinatawag namin na partido. So, hindi ko pa pumabukas sa inyo kasi nakakapaumpisang hakbang pa lang kami. Yan naman po yung pinakamahirap, no? Yung namin ng unang hakbang. Kasi po,
dapat lang naisipin at pagpahalagahan ang kalagayan ng mga senior citizen dahil hindi po mababago ang setup at ang sistema ng pagpapatupad ng unang batas ng barangayan sa Pilipinas. Dahil ang mga elderly sa unang antas ng mga tribo or tribuhanong pagpapaliwanag, ano ka pa man tribo, ang tunay na may kapangyarihan dito ay ang mga nakakatanda. So, doon natin po huhukayin yung punto sa kung ano ang pinakamagandang welfare benefit at antas para mapagserbisyuhan ang mga senior citizen. Pangalawa, o ang huli, huwag niyo pong maliitin ang mga senior citizen. Kasi po sa senior citizen na andyan po nakatambak ang mga professional na tao na siyang naging pundasyon ng republikang ito. Naandyan po ang mga senior citizen na tumayo bilang mga senador, congressman, mga leader na nanggaling bilang mga opisyal, mga general, attorney, doktor, nurse, inhinyero, mga seaman, at kung ano-ano pa na mga professional na tao. Dahil ang senior citizen po ay nakabase sa edad. Hindi po yung tinatawag na pag senior citizen, kargo sa balikan. Hindi po. Hindi po. Kaya po, isusulong po namin ang partido. Susulong po namin dahil sa aming nakikita. At ilang mga benepisyo para sa mga magulang na tumayo bilang tagapangalaga at tagatuwid ng palatuntunan ng ating republika na pinangunahan ng ating pong mga magulang. So, uutay-utayin po namin at i-deliver po natin kasama yung mga ilang concern na problema ng ating pong gobyerno at corruption nito. Ito po, siguro magkakaroon ng isang matinding talakayan tungkol po rito at umaasa po kami na maiintindihan kami ng mga kabataan, ng mga middle age. Kaya kung bakit darating ang panahon, sila naman ang magtataguyod sa ngalan ng senior citizen. Opo, maasa po kami at mauunawaan kami. At sa isang bahagi at panig ng ating usapin base sa konstitusyon, nakalagay po sa konstitusyon ang pangunahing kaparaanan at programa upang mapangalagaan ang katayuan at ang antas ng mga nakatatanda sa ating bansa. So muli po, marami pong salamat at nakikita namin na alam namin na sa lahat po ng senior citizen na makakaabot ang aming pong panawagan, meron po kaming isinusulong na mas makatutulong na mapadali at madipay tayo bilang mga senior citizen. Hindi po tayo tinatawag na pag senior citizen, saling pusa na lamang.
Opo. At ano naman po no, sa panawagan namin ano, na nagiging topic at usapin yung kawalan o kahinaan ng ating mga intelligence unit sa kung paano ang pagpapatupad ng tinatawag nating provincial and local intelligence networking para po sa pagkuha at pagdominante ng mga kaukulang impormasyon na kailangan po. Sa gobyernong ito, ang panawagan namin, huwag nyo kaming ituring na pabigat. Ituring nyo kami na pinakamahalaga sa inyong programang ipinaglalaban. Siguro maiintindihan nyo ang ibig kong sabihin kapag dumating na ang punto na ang mga senior citizen at ang elderly ang siyang kakatok ang pintuan para sa inyo. Pakatandaan lang natin sa ating republika at sa ating gobyerno, malaki ang partisipasyon ng mga nakatatanda. Hindi po kami pabigat. Kami po ang tatalakay at magpapatupad ng tamang kaayusan at programa sa ikabubuti ng ating mamamayan. Malit lang na salita, senior citizen. Opo, hindi ko pa po mabigkas sa ngayon ang yung isinusulong naming partido para hanggat hindi po nalalagay no, sa wasto at tama. At sa ombudsman, Remulla, magpakatotoo ka naman. No? Magpakatotoo po tayo. Kasi kahit anong gawin yung senaryo ng kasinungalingan, lalabas at lalabas ang baho niyan. Kasi meron tayong kasabihan. Anumang ngut-ngut ang iniipit at itinatago na hindi mapapansin, mangangalingasaw pa rin. So, sana, no, yun lang, kung may pag-asang magkaroon ng positibong pananaw, pero kung wala, wala tayong magagawa. Antayin natin ang tamang panahon ng paghusga at paniningil. Di po ba? May kasabihan tayo, di ba? Ano mang ngut-ngut ang ipitin para ilihim, ito'y mangangalingasaw pa rin. Sa amin po mga OFW, maraming salamat po sa patuloy ninyong mga remittances. Dahil kung hindi dahil po sa inyo, wala pong mangyayari at bagsak po ang ating ekonomiya at ang gobyernong ito sa pamumuno ng mga sindikato sa ating gobyerno. Sabihin pa natin na kahit ano pong senaryo ang kanilang pagtatakip at paglilihim, mangangalingasaw pa rin. Opo, so marami pong salamat no, sa ating pong mga kapatid ng mga Muslim. No? Assalamualaikum, ang pag-ibig at ang katahimikan naway sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan po ng dakilang amang si Allah. Sa kakristyanuhan na ang pananampalataya at pananalig ay nasa amang Yahuwah, ay pagpalain din po tayo. And the others who believe in the faith of our God Almighty, ang biyaya ay mapapasa atin. No? Ang
tanging panalangin po natin ay mabuksan ang positibong isipan ng mga leader, no? Na wag nilang isipin na tayo ang magseserbisyo sa kanila. Mali po. Sila ang dapat magserbisyo sa atin dahil tayo po ang nagbutang o ang naglagay sa posisyon meron sila ngayon. Okay po? Maraming salamat po, no? Ang inyong pong pagtunghay at ika nga pagsuporta kay Kuya Ed TV, no? Meron po tayong Kuya Ed TV channel sa YouTube. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, no? Subscribe na po kayo kasi malaki pong tulong para kay Kuya Ed TV. Opo, yung ating pong Facebook, no? Yung ating pong Facebook ay Kuya Ed TV. No? One word sa Kuya Ed and then TV. Yung ating pong TikTok na palagi ko lang pong ika nga minomonitor ay Kuya Ed TV Vlog. Sa TikTok, vlog Kuya Ed TV Vlog. Sa Facebook, Kuya Ed TV. Okay, sa YouTube ay Kuya Ed TV channel. Yung mga gusto pong ika nga makatulong ata ika nga in the blessing of the God Almighty, mag-follow na po kayo, mag-subscribe kayo at mag-iwan na po kayo ng inyong mga bakat tungkol po sa ating sistema politika, yung ating pong sosyalidad at ang pagiging vlogger na rin. Opo, so ang Kuya Ed TV po ay isang vlogger, content creator, and political commentator. Kaya po, basta sa politikang sistema, opo, makakaasa po kayo. Shout out din po sa aking tukayo, no, kay Eduardo Rosales, na ngayon ay nasa Manila sa parte ng Pasay Parañaque, nakasama po natin sa laban. Ingat po ingat po kayo sa mga nagpapakilalang DDS daw sila, no? At sa bandang huli, lumalabas na sila pala ay mga bayaran ng administrasyon. Ingat po, no? Yung mga DDS na dala-dala ay shit, kung saan ang pera doon kumakapit. Viral po yung mga ano na yan, content na yan sa TikTok. Viral na viral at klarong-klaro ang mga pangalang binanggit, no? Ingat po, ingat. Sa totoo po, yung isa po doon ay bumabanat po sa akin at sinisira yung ating reputasyon. Mabuti na lang, hindi po tayo basta-basta nagpapasira. Ang akala nila, nakaungat na sila. Di po ba? Lalo na yung aabot din po tayo sa finish line. At pag umabot po sa finish line, manalig po kayo na huwag kayong matagpuan namin. So, be it, ano pa man po ang kulay mo, pulahan, dilawan, pink kalawan, ululista, at mga trolls, tuloy nyo lang po. Kami po ay hindi ninyo mahaharang kasi wala po kami pakialam sa inyo. Ang alam po namin ay kung ano ang katotohanan sa kung ano rin ang katotohanan gusto nyong iparating. Muli po ang Kuya Ed, no? Nagpapasalamat sa ating mga kapatid na OFW. Sa ating mga kapulisan na hindi alam, hanggang ngayon hindi alam nila ang lawful order. Kaya mas panig sila sa gobyerno ng mga suwail. Sa sandatahan, konting kalabit lang yan.
Goyan. Kaya nga, kaantay natin ng kaantay, napapansin natin, di ba? Napag-iiwanan na tayo ng panahon dahil kaantay. Di ba? Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Yung ating mga commentator, no? Yung ating mga supporter, siging tanong, Kuya, kailan na ba? Sawan-sawa na, hirap na kami. Sa totoo lang, hindi lang kayo ang nahirapan. Maging kami rin. Pero nananalig kami na magbubunga ang bagay na ating sakripisyo. Di po ba? Ang importante, alam mo kung nasaan ka at alam ko kung nasaan ako. Para sa pagdating ng panahon, hindi pare-pareho tayong naliligaw sa kakulangan ng impormasyon, kundi nagiging tahimik, balanse, at nagiging vigilante tayo sa katotohanan. So muli po, maraming salamat po, no? Ang inyo pong Kuya Ed TV, nagpapasalamat po sa inyo. Iiwan ko po sa inyo ang kataga at salita, no? Ng ating ama ng katipunan na si Andres Bonifacio, na ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basyan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po, no, para sa ating pong pamahalaan. Even the kingdoms will fall when corruptions inside your mind and soul. Sabi po ni Abraham Lincoln yan, Maraming salamat po ang Kuya Ed po, ang Kuya Ed TV. Hindi pa po nakasubscribe sa ating pong YouTube, hindi pa nakapalo sa ating programa, no? Mag-subscribe na po kayo at mag-follow. Then share nyo po, no, yung ating pong mga content. And then mag-iwan po kayo ng mga comment. Kasi po, para malaman namin, no, na nauunawaan nyo kahit na may mga katanungan. Maraming salamat po ang Kuya Ed TV po, no, gumagalang at nagpapasalamat, no, na harinawa ay pagpalain tayo ng amang may likha.